Ang effective calling sa konteks ng Kristyanismo ay tumatukoy sa tawag ng Diyos para sa bawat tao upang maging bahagi ng kanyang layunin at plano para sa kanilang buhay. Ang tawag na ito ay hindi limitado sa mga ordained ministers o pastor, kundi ito ay isang personal at spiritual na tawag na naaabot ng bawat mananampalataya. Pinapalalahanan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano na mamuhay ng nararapat sa tawag na kanilang tinanggap. Ang bawat Kristiyano ay tinawag hindi lamang para maligtas, kundi upang maglingkod at magpatotoo sa pagmamahal at kaligtasan ng Diyos. Kasama sa effective calling ang pag-aalay ng buhay upang mapuri at maglingkod sa Diyos, pagtugon sa tawag ng paglilingkod sa kapwa at pagiging buhay na saksi ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa at salita. Sa ganitong paraan, pinapakita ng isang Kristiyano ang kanyang pagtanggap sa biyaya ng Diyos at ang pagiging kasangkapan sa kanyang mga layunin. Ang pagtugon sa tawag na ito ay nagsisilbing gabay sa bawat Kristiyano upang mamuhay ng tapat at ayon sa kalooban ng Diyos at maglingkod bilang halimbawa sa iba. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13-14, ipinahayag ni Apostol Pablo ang pasasalamat sa Diyos dahil ang mga taga-Thessalonica ay itinanggi ng Diyos upang maging kaligtasan. Sila ay tinawag upang tanggapin ang kaligtasan at sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu Santo at pananampalataya sa katotohanan upang makamtan ang kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa mga Kristiyano ng kanilang tawag at layunin sa Diyos para sa kaligtasan at pagpapalago sa pananampalataya. Listening to God's call means in being open and attentive to His guidance in our lives. It involves recognizing the ways God speaks to us, whether through scripture, prayer, circumstances, or the guidance of others. When we listen to God's call, we respond by following His will, which often leads us to serve others, grow in faith, and live according to His purpose for our lives. It's a purpose of tuning our hearts to His voice, seeking His direction, and being willing to act in obedience. When we pray for our loved ones, we express our deep care and concern for their well-being. We ask God to watch over them, protect them, and guide them through life's challenges. It's a way to seek blessings and strength for them, whether they face health struggles, emotional hardships, or spiritual journeys. Praying for our loved ones also helps us stay connected to them in a meaningful way, offering support and love through our faith. It's an act of love that aligns their needs with God's will, trusting that He will provide and protect them. Trusting in the Spirit's work means having faith that the Holy Spirit is actively guiding, empowering, and transforming us in ways that align with God's will. The Spirit works within us to lead us towards truth, help us grow in spiritual maturity, and equip us to live out God's purpose. Even when we may not fully understand the journey or the challenges, we can trust the Holy Spirit is working in us, providing wisdom, comfort, and strength. It's about surrendering to God's plan, allowing the Spirit to shape our hearts and actions, and relying on His presence to navigate our lives.